Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-35 kabanata ng Kronika at bahagi ng salita si Pastor Joash. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Naway mangusap ka sa aming kalagitnaan. Kagabi o Diyos ay may napakalagim na pangyayari sa Hong Kong. Ngunit Panginoon, naway ikaw ang magliwanag sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Naway ang iyong katotohanan ang magbigay sa amin ng pag-asa. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalawang kronika, kabanata 35. Mababasa po natin dito na si Josiah ay napakabuting hari, ngunit hindi naging maganda ang kanyang katapusan. Ibig sabihin po ba nito na kung hindi naging maayos ang kanyang katapusan ay babaliwalain na po natin kung ano man ang kanyang mga mabuting nagawa? Ang ating pong buhay ay napaka-komplikado. Ang mundo ay komplikado. Ang mga makadiyos hindi ay marahil madalas ay hindi natatapos ng maganda. Ngunit ang Diyos ay nangungusap. At ang libro ng kronika ay ang nagtuturo sa atin tungkol po dito. Ang banal na espiritu ang magliliwanag sa atin pong buhay. Bibigyan po natin ito ng pamagat. Maging uri ng tao na nakikinig sa Diyos hanggang sa katapusan ng buhay. Kung matatandaan po natin, si Josiah ay nagsimulang maghari sa murang edad. Sabi dito, ginawa niya kung ano ang mabuti sa harap ng Diyos. Kalugod-lugod sa Kanya. Pinangunahan niya ang mga Levita, ang mga pari, ang lahat ng tao. At pinangunahan ang lahat na sundin o kaya pinangunahan niya ang lahat na gawin ang kalooban ng Diyos. Nais niyang pangunahan ang lahat pagdating sa mga kanyang mga pagpapala. Sabi sa nakaraang kabanata, siya ay naging mabuti at sinunod ang kalooban ng Diyos. Ngunit sa chapter 35, mayroong pagbabago. Naisulat ang tungkol sa kanilang pagsunod sa Pasta ng Paskwa.
Naniniwala ako na itinala ang lahat ng ito, na itala kung paano naging mabuti ang Diyos. At kung paano na ibalik ang pagpupuri sa lugar na iyon. Unang talata, verse 1 hanggang 6. Ang matapat na hari ay ginunita ang Pasko ayon sa kautusan ni Yahweh. Si Josiah ay tapat. Si Josiah ay tapat. Kanyang pinangunahan ang lahat na sundin ang pista ng Pasko. Verse 4, ayusin ninyo ang inyong mga pangkat na manungkulan ayon sa kanilang sambahayan, batay sa mga tagubili ni Haring David at ng anak niyang si Solomon. 5, pagbukod-bukurin sa bulwagan ng templo ang mga kababayang hindi Levita ayon sa sambahayan. Ang matapat na haring ito ang siyang nanguna sa mga Levita, mga pari na ipagdiwang ang Passover. Na bigyang diin na kailangan nilang linisin ang kanilang mga sarili. Upang magampanan ng mga kababayan ang ayon sa mga bilin ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses. Pinapakita ni Josiah dito na hindi niya lamang po pinangungunahan ng mga tao sa pagsunod ng salita ng Diyos, bagkus ay ipinapakita ang pagkakaroon ng malalim na pagkilala at pagpapahalaga sa Diyos. Bakit napakahalaga ang pagkakaroon ng mga pistang ito? Sa atin pong sa akin personally, maaaring naroon ang pag-iisip na ginagawa ang pistang ito para sa Diyos na hindi nakikita. Pagkatapos ay itatalaga ang mga tao bilang hari sa kanyang pagkakaroon ng mga pistang ito. Kung tutuusin, ito ay puro lamang gastos. Dahil kailangang ibahagi sa lahat ang kanilang mga pinagkukunang yaman, lahat ng kayamanan, maghahandog ng mga kaloob. At bandang huli ay para bang wala na matitira. Ngunit alam natin na ang mga handog na ito ay para sa Diyos. Ngunit kung tayo ay aayon lamang sa ating pag-iisip, hindi ito isang bagay na napakadaling gawin. Sa panahon po ni Josiah ay ganun po ang nangyari. At para sa mga taong nanunumbalik mula sa pagkakabihag, ganito din ang pag-iisip. Napakahirap ng ating sitwasyon. Bumabalik tayo sa isang sitwasyon na wala tayong sapat na pinagkukunang yaman, walang sapat na bilang ng tao. Manunumbalik ako pagkatapos ganito ang sitwasyon, ngunit ipinakita ni Josiah na ito ay napakahalaga. Na laging tandaan ang Pasko na itinalaga ng Diyos. Ito ay pagdedeklara sa Diyos na kanilang sinasamba siya ng mabuti at kanilang sinusunod ang bawat niyang salita.
Ito ang pagsasabuhay na ipinakita ng tapat na hari. Pinapakita po nito, pinapaalala sa atin na magkaroon tayo ng ganitong uri ng katapatan. Bawat taon ay nagkakaroon po tayo ng mga Paskwa o kaya ay pista para sa Diyos. Ito ay pagpapakita na ating sinusunod ang salita ng Panginoon. Maaring madami sa mundo ay hindi nakikinig sa Diyos, na pinipili lamang na magkaroon ng mas praktikal na pagdiriwang o kaya ay praktikal na mga gawain. Sasabihin na ang iglesia ay dapat na gumawa ng mas praktikal na mga bagay. At marahil ang may iba't ibang mga opinyon dahil hindi nila ito maunawaan. Bakit kailangang ipagdiriwang ang mga bagay na ito? Ngunit mga kapatid, dapat po nating tandaan ang isang bagay. Tulad ni Josiah, dapat nating malaman na ang lahat ng ating ginagawa ay hindi lamang po para sa ating sariling karangalan, bagkus ang lahat ng ating ibinibigay o ginagawa ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Verse 7 to 15, ang mapagbigay na hari ay nagbibigay ng buong puso at matapat na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Sa panahon ni Hezekiah, mayroon pong revival. Ano ang ibinigay ni Hezekiah sa mga tao? 1,000 mga hayop. Sa panahon ni Hezekiah, ang kabuuan ng lahat ay umabot ng 17,000, ngunit sa panahon ni Josiah ay umabot sa 30,000. Siya ay mapagbigay, hindi lamang mula sa kanya, ngunit mula din sa mga tao dahil nais niyang maranasan ito ng mga tao. Marami po sa atin ay mga cell leader. Mayroon po ba tayong banal na takot sa Diyos? At paano po natin pinangungunahan ang mga taong nakapaligid sa atin na magkaroon din ng malalim na pagkilala sa Diyos o kaya paggalang sa Diyos?
Huwag po nating bilangin kung ilan ang ating makukuha mula sa ating paglilingkod o kaya ay paghahandog. Naniniwala ako na katulad ng pagbabahagi ni Josiah ng kanyang pinagkukunang yaman para sa mga tao, siya ay puno ng kaligayahan. Ibinigay ng haring ito ang lahat-lahat upang ang lahat ay makapagdiwang ng Paskwa na itinalaga ng Diyos. Ang haring ito ay handa na maghandog. Verse 10 hanggang 14. Inihanda ang gawain at ang mga pari ay tumayo sa kanilang mga posisyon katulad ng pagtatalaga ng hari ayon sa kasulatan. Dilitsyon nila ang korderang pampaskwa ayon sa tuntunin. Ang iba namang karneng handog ay inilaga sa mga palayok, kaldero at kawat pinamigay sa mga tao. 15. Nanatili sa kanilang mga pwesto mga awit at ang iba pa. Sa atin pong pagdidisipulo sa iba, maging determinado po tayo na maging puno ng buhay at maging maharlik ang pari, at nakikita po natin dito ang pagsasabuhay ni Josiah kung saan pinangunahan niya ang lahat na manumbalik sa Diyos. Sila ay naghandog at idinala din ang marami pang mga tao na magkapaghandog sa Panginoon. Maaring sa ating pagdidisipulo ay may sarili-sarili po tayong mga paghihirap. Tinitingnan po natin ang ating mga tupa at hindi natin alam kung paano sila pangunahan o kaya idalhin sa presensya ng Diyos o kaya sa marketplace. Paano tayo magiging puno ng buhay, paano magiging maharlik ang pari. Ngunit para kay Josiah, na isabuhay po ito ni Josiah. Una ay kanyang inunang Diyos. Pagkatapos ay pinangunahan din ng iba, tinuruan ng iba na gawin din ito. Siya ay naging isang magandang halimbawa. Kailanman ay hindi siya nangamba. Paano naman ang mga tao? Paano ang mga karnero? Paano ang mga bagay-bagay? Ngunit si Josiah ay nag-focus lamang sa Diyos. Pagkatapos ang lahat ay nakapaghandog sa Diyos. Kaya mga kapatid, bilang mga taga-disipulo, magkaroon po tayo ng banal na takot sa Diyos. Maraming beses ay may mga pagdududa po tayo. Hindi natin alam kung ano ang gagawin sa mga taong sumusunod sa atin. Ngunit makikita natin dito si Josiah na nagpatuloy na umusad. At ang bawat niyang ginawa, ang bawat pangalan din ng kanyang mga tao ay naitala. Ang hari ang siyang nanguna, tayo ang dapat na manguna. Naalala ko na sa marketplace, paano po natin madadala ang mga tao sa Diyos? Maring iniisip natin, paano tayo gagawa ng ebanghelyo, paano udyukin ng mga tao. Ngunit ngayon pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na panindigan lamang ang posisyon na mayroon tayo. At sa ating pagdedesisyon, kahit sa marketplace, gawin natin ito ng may banal na takot sa Diyos. At makikita din ito ng iba. Makikita din po ito ng ating mga kliyente. At isang araw, maging ang ating mga supervisor, mga boss ay makikita po nila ito. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang nakikita ng Diyos, ang nilalaman ng ating puso. Nang makita ng Panginoon ang puso ni Josiah, siya na ang naghanda ng lahat-lahat. Dahil sa kung anong maihahandog po natin,
ang buhay ng mga tao ay maiimpluwensyahan. Sa patuloy po nating pagdulog sa Diyos, gagamitin po tayo ng Panginoon. Katulad ng kung paano pinili ng Diyos si Josiah. Verse 16 hanggang 19. Ito ay parang maikling buod, ang halimbawa ng isang mabuting hari. Si Josiah ay isang magandang halimbawa. Verse 16. Ang lahat ay ginawa ayon sa tagabuli ni Haring Josiah, ang pagpupuri kay Yahweh, ang pagdiriwang ng Paskwa at ang paghahandog. Ang lahat ng mga handog ay handa, ang mga tao ay handa. Kaya naman sila ay nagdiwang ng Paskwa, pista ng Paskwa, pista ng tinapay na walang pampaalsa. Verse 18, mula pa noong panahon ni Propeta Samuel, wala pang ganitong pagdiriwang ng Paskwa na naganap sa Israel. Wala ring ibang hari sa Israel na nakagawa ng ginawang ito ni Haring Josiah. Siya lamang nakapagtipon ng lahat ng pari, Levita at mga taga-Juda, taga-Israel, kasamang mga taga-Jerusalem upang ipagdiwang ang Paskwa. Bigyang diin po natin pansin ng isang bagay. Hindi po ito pista ni Josiah, bagkus ay pista na pinagdiriwang ng lahat. Lahat ng mga grupo na mayroong banal na takot sa Diyos, ang kanilang mga pangalan ay naitala. Kung tayo po ay maharlikang pari, magkakaroon din po tayo ng impluwensya sa iba. Hindi lamang po natin susundin ng Diyos, bagkus ay magkakaroon din po tayo ng pagkakataon na tulungan ng iba na sundin ng Diyos. Ngunit makikita po natin ang isang malaking pagbabago. Ang isang hari na ginagawa kung ano ang tama sa harap ng Diyos. Ang isang hari na buong pusong naglilingkod. Ngunit sa pagdating ng kaguluhan, dito makikita natin na para bang mayroong isang aksidente. Ngunit ang Diyos ay nangungusap pa rin po sa atin kahit na sa bagay na ito. Verse 20 hanggang 24. Hindi nakinig ng isang beses at ang kanyang kinahihinatnan ay nagbago. Nagpadala ng sugo si Neco at sinabi, wala tayong dapat pag-awayan. Verse 20, nang maisayos na ni Josiah ang lahat ng nauukol sa templo, sinalakay ni Haring Neco ang Ehipto, ang Carchemish sa may ilog Euphrates. Hindi ito nagustuhan ni Josiah, kaya't hinarap niya ito. Ang Carchemish ay nasa norteng bahagi at ang Juda ay nasa mababang bahagi. Ngunit bakit inatake ng Haring Egypt ang lugar na ito? Nang makita ni Josiah na inatake ng Ehipto ang lugar na ito, ang Ehipto ay nasa timog na bahagi. Maaring napakalohikal tignan,
Sabi sa verse 21, wala tayong dapat pagawayan, mahal na hari ng Juda, hindi ikaw ang pinuntahan ko rito, kundi ang aking mga kaaway. Sinabi sa akin ng Diyos na tapusin ko agad ito. Kakampi ko ang Diyos, kaya't wag mo na akong hadlangan kung ayaw mong puksain kanya. Dito, ang kausap niya ba o ang tinutukoy niya ba ay ang Diyos ng Ehipto o kaya Diyos ng Israel? Ang tinutukoy ng hari ng Ehipto dito ay ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na tinutukoy dito ay ang Diyos ng Israel. Sinasabi po ng hari dito na ang Diyos ng Israel, Diyos ni Josiah, ang nangungusap. Ngunit ano ang ginawa ni Josiah? Hindi siya nagbago ng isip. Pinasya niyang lumaban, hindi siya naniwala sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Neco, nagbalat kayo at pumunta sa labanan sa kapatagan ng Megiddo. Ang mabuting haring ito ay hindi naging mabuti dahil nagkaroon din ng kayabangan sa kanyang puso. Sa kanyang pagharap o kaya pagdanas ng revival, nagkaroon siya ng pusong mapaghiganti. Alam niya na huhusgahan ng Diyos ang Assyria. Propesiya na dati na ang Assyria ay mapaparusahan, ngunit nangyaring ang Ehipto ay kaaway din ng Juda. Ngunit hindi na ito pinag-isipan ni Josiah. Hindi niya naalala kung ano ang nasa puso ng Diyos. Ginawa na ni Josiah ang lahat na para bang mayroon siyang banal na takot sa Diyos, ngunit sa pagkakaroon niya ng ganitong kalaking uri ng desisyon, mas pinakinggan niya ang kanyang sarili, pinakinggan niya ang kanyang puso. Kung babalikan ang kasaysayan, kung sana pinili niya lamang na tumulog sa Diyos, hindi pinakinggan ni Josiah ang iba. Pinakinggan lamang ang kanyang sarili. Verse 23 hanggang 24, namatay si Josiah sa digmaan. Ang mga tao ng Juda at Israel ay nagluksa para sa kanya. Ito ay pagpapaalala po sa atin na magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Lahat po tayo ay dumadalo ng pang-umagang debosyon, o kaya may daytime Bible school, o kaya kayo ay Levita. At alam po natin na mahal natin ng Diyos. Ngunit paano po natin ipinapakita ang pag-ibig na ito sa Panginoon? Hindi lamang po dapat natin sinusunod ang Diyos, ang kanyang mga kautusan, pagkus ay hayaan natin na sa bawat araw ng ating buhay ay naroon ang tunay na pagtanggap o kaya pagkilala sa Diyos.
Maaaring may mga pagkakataon na hindi po natin pinakikinggan ng tunay ang boses ng Diyos. At kung mangyari man ito, hindi po magiging maganda din ang ating kahihinatnan. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap po sa atin. Ang kamatayan ni Josiah ay nagdala ng kalungkutan sa buong mundo. Si Josiah ay hindi naman masamang hari. Sinasabi po ng Diyos sa atin, dito po sa lahat ng desisyon ng ating buhay, naway piliin natin na sundin ng Diyos. May mga pagkakataon ng ating kayabangan ay nangunguna. Ang ating ego ang nangunguno. Ang boses na nagmumula sa mundo ang nangunguna. Naway hindi lamang po tayo magkaroon ng religious behavior. Dapat po nating pakinggan ng Diyos. Sa atin pong mundo ngayon, maaaring mula kagabi hanggang ngayon ay hindi po natin maunawaan ang mga bagay-bagay. Hindi natin maunawaan kung bakit may mga ganitong pangyayari. Mayroon po tayong kalungkutan, ngunit ang Diyos pa rin ang naghahari. Nang ang buong mundo ay nagluksa para kay Josiah, naroon na ang Diyos pa rin ang siyang naghahari. Ang Diyos ang siyang naghahari. Kaya naman sa bawat paglalakbay ng ating buhay, ang Diyos ay nangungusap sa kanyang mga anak. Magkaroon ng banal na takot sa Kanya, pakinggan ang Kanyang mga salita, magtiwala sa Kanya. Ito ang ginawa po ng mga taong nagbalik mula sa pagkakabihag. Lahat ng ginawa ni Josiah ay naging halimbawa para sa kanila. Ngayon, dapat po tayong manalangin. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin. Ang Diyos ay nangungusap. Magkaroon po tayo ng banal na takot sa Diyos at atin pong purihin ang Panginoon. Panginoon, kami ay narito, nakatayo sa iyong harapan. Panginoon, aming ibinibigay ang aming buhay sa iyo. Pinupuri ka namin.
Panginoon, tanging Ikaw ang aming Diyos, karapat-dapat ka sa bawat naming papuri. Ngayon lamang ay nagbahagi si Pastor Joash na si Haring Josiah. Pinangunahan niya ang mga tao na gawin ang Pasko ng Diyos. Ito ay mga pista din na atin pong sinusunod sa 611. Bawat taon, atin pong sinusunod ang mga Paskuang ito, tayo ay nananalangin. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng mga pista. Ngayon, tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Maraming salamat o Diyos sa pangunguna ni Pastor Joshua at Simo. Si Haring Josiah, kanya din pong pinangunahan ang mga pari. Ngayon tayo po ay magbahagi. Kung kayo man po ay leader sa marketplace, sa inyong pamilya, sa leader, tayo po ay magbahagi kung paano natin pinakikinggan ng Diyos at pinangungunahan ang iba na makapaglikod sa Diyos. Nagamit niyo na po ba ang inyong impluwensya bilang boss? Maaari po nating ibahagi kung paano natin nagagamit ang ating impluwensya sa pagtulong sa iba, lalo na sa pagkanilang pagsunod sa Diyos. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan. Maraming salamat o Diyos. Dahil kami ay narito pa rin kami sa amin pong mga gampanin, mga posisyon. Kami ay mga tao na binigyan mo ng impluwensya upang makapagdala ng mas maraming tao sa iyong paanan, mas makilala ka, magkaroon ng banal na takot sa iyo. Maraming salamat o Diyos sa mga impluwensyang ito. Maraming salamat. Nawa'y patuloy kang magliwanag sa amin pong buhay. Sa chapter 35, nakita po natin ang buhay ni Josiah.
May isang bagay na naging dakong sa buhay ni Josiah, iyon ay hindi niya pakikinig. Bakit mahirap po sa atin na makinig? Maaaring hindi po tayo komportable na tanggapin ang salita ng iba. Pakiramdam natin mali sila sa pag-unawa sa atin. Ngunit ngayon, siyasatin po natin ang ating buhay na sa ating hindi pakikinig mayroon pong hindi magandang kahihinatnan ito. Ilagay po natin ang ating kaliwang kamay sa ating puso, ang kabilang kamay naman sa ating mga tenga. Naway maging uri tayo ng tao na nakikinig. Naniniwala tayo na sa pamamagitan ng iba't ibang mga tao, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Ang ating mga tenga, naway maging handa po tayong makinig, ang ating puso maging malambot sa bawat pagtuturo. Panginoon, kami ay tumitingin sa iyo. Amin pong inaamin na kami ay hindi marunong makinig. Maraming beses, O Diyos, ay pinapakinggan lamang namin ang nais naming pakinggan. Pinapakinggan lamang kung ano ang nais bigyang pansin. Ngunit ngayon, O Diyos, maraming salamat sa bawat mong salita. Naway magkaroon kami ng puso na handang maturuan. Basguhin mo, O Diyos, ang aming isip, ang aming puso sa pamamagitan ng buhay ni Josiah. Isang beses lamang siyang hindi nakinig. Ngunit ang kanyang kaharian ay nagdusa. Kung ang isang hari ay hindi nakikinig, ito ay magdudulot ng kalungkutan. Panginoon, baguhin mo kami. Banal na Espiritu, naway mangusap ka sa amin at tulungan kami. Panginoon, naway manahan ka sa bawat isa sa amin. Ang iyong presensya ang siyang manahan sa aming buhay. Ngayon, nais kong imbitahan ang bawat isa. Sinasabi po sa salita ng Diyos ngayong umaga na atin pong makakatagpo ang Diyos. Makakatagpo din po tayo ng iba't ibang mga unos. Kagabi ay nagkaroon po ng level 5 na sunog sa Taipo. Ilang dekada na ang nakakalipas mula nang makaranas po tayo ng ganito kalalang sunog. Maaring wala na po tayong magawa. Ngayong umaga, nakita po natin na mayroon pong 4 mula sa 7 mga estate ang kontrolado na. May mga kapatiran po tayong naapektuhan. May coworkers din po tayo naapektuhan. Ngayon, tayo po ay tumulog sa Diyos at manalangin. Una, atin pong ipanalangin na naway magkaroon ng kagalingan sa mga taong naapektuhan, nasaktan. Ikalawa, ipanalangin po natin ang mga residente na nawala ng mga tirahan.
Pangatlo, ipanalangin po natin ang mga bumbero na sila'y tulungan ng Diyos. Sa bawat kapatiran na mayroon pong kakilala sa Taipo o kaya sa lugar na ito, maaari po kayong tumayo at maging at nang maipanalangin. Atin pong iniimbitahan ng bawat coworker. Maaari po nating ipanalangin ang mga tao ito. Kailanman ay hindi po ako nakakita ng ganito kalalang sunog sa Hong Kong at maging sa Taiwan. Nakikita po natin ang mga litrato, mga video. At marami pang mga tao ang hindi pa po matawagan. Atin pong pinapanalangin na dahil lamang iyon sa Wi-Fi o kaya sa connection, ngunit naroon pa rin ang pag-aalala dahil napakarami na pong namatay. Tayo po ay dumulog sa Diyos, ipanalangin ng Espiritu ng Diyos ang patuloy na manahan pa rin sa Hong Kong. Panginoong Jesus, kami ay dumudulog sa iyo. Panginoon, aming inihahandog, itinataas sa iyo, O Diyos, ang mga lugar na ito. Marami pa, O Diyos, ang kailangang hanapin at madami, O Diyos, ang namatay at ito ay napakadelikado. Maraming mga tao ang nawalan ng tirahan, nawalan ng mga mahal sa buhay. Sa isang iglap ay nawala ang lahat. Panginoon, pinapanalangin po namin ang iyong habag at biyaya.
Panginoon, ayaw namin na makakita pa ng mas maraming kamatayan o kaya'y masaktan. Panginoon, naway iligtas mo ang bawat isa ayon sa iyong habag at biyaya. Hayaan mo, O Diyos, na maligtas ang lahat. Panginoon, kami ay tumutulog sa iyo. Kami ay tumitingala sa iyo. Wala po kaming magawa, O Diyos, pagkus ay ang magtiwala sa iyo. Naway ang iyong mapagpalang kamay ang siyang maiunat at magligtas sa bawat isa. Para sa aming coworker na si Alan, mga cell leader na tumatayo para sa kanilang mga cell member, Panginoon, aming ipinapanalangin ang typo 611. Marami po sa aming mga pamilya, marahil ang nabubuhay doon. Ngunit Panginoon, naway kaawaan mong bawat isa. Hindi po namin maunawaan ang bagay na ito. Panginoon, kami ay naniniwala sa iyo, naway magkaroon ka ng habag at biyaya. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Mga kapatid, online at on-site, sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala na ang araw ng inyong pamumuhay sa mundong ito, magkaroon kayo ng tengang marunong makinig sa otoridad man, asawa, mga kaibigan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala dahil kayo ay magiging handa na makinig. Ang bawat desisyon na inyong gagawin ay tama at kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Hindi kayo mamumuhay sa maling pamamaraan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kahit sa mga pagkakataong ito, kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Magkaroon kayo ng kapayapaan. At ang sunog na ito sa tayo po ay hindi na kailanman mangyayari pa sa kahit alinmang panig ng mundo. At ang inyong mga minamahal, sila ay mapoprotektahan. Aking anak, naway makita ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala, naway magkaroon kayo ng kapayapaan at ang inyong buhay ay mapuno ng kagalakan. Naway ang proteksyon ng Diyos ay matanggap ng bawat isa at maranasan ng lahat ng inyong minamahal. Kayo ay aking pinagpapala sa ngalan ni Hesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.